Kay buti ng Ama, walang dulot na masama sa bawat isa. Ang pag-ibig niya ay walang kamatayan, laganap sa daigdigan, pinadarama kanino man. Walang pagtatangi, hindi namimili ng kanyang mamahalin, kundi lahat ay may karapatan na siya'y tumawag ng Ama kong mahal. Kaya't patuloy na nililinisan ang mga kaisipan upang pumasok ang mabuti at ang kanyang kabanalay kamtan. Patuloy na binabahagit binubuhay ang pagmamahal upang ang pusong taglay na may pandamat buhay huwag patuloy na nasasaktan. Sumayin niyo ang kapayapaan, paagharian kayo, mga mahal. Kay ganda ng ginawa sa inyo. Kung ninamnam nyo, hinigit nyo ang hininga nyo, nagluwag ang damdamin nyo. Sino nga ba ang masisiyahan at maliligayahan kung may dinadala siya sa puso niya? Kahit wala kang barang ugat, hindi lumalaki ang puso mo, hindi humihina ang baterya mo, walang koneksyon ang anumang sakit sa puso mo, subalit may sakit ka ng pagdaramdam, mahirap pa rin ang nararamdaman. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung tuwirang nagnanasa na lumigaya at maging masaya, pagsikapang walang nakatimo sa isip at damdamin ng tao. Sapagkat ito ang pangunahing nagsisilbing liwanag at kalakasan ng pananalig at pananampalataya. Kapag mabuti ang laman ng puso mo, mabuti ang linalaman ng isip mo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Sapagkat ang mga takot, alalahanin, pagkabahala ay nagdudulot ng panghihina ng pag-asa. Ang mga inggit, galit, hinanakit, puot, selos, nagdudulot ng pagiging masama ng pag-iisip. Sapagkat natatalo ang mabuti ng mga may laman na gayong pag-uugali ng tao. Kaya't patuloy at patuloy na hinahayag, inuulat, pinaliliwanag, pinababatid ng banal na binaba ng Ama sa lupa ang dapat na gawin ng kanyang mga anak. Kaya kung pawang katotohanan ang pagsamba, pagtitiwala, pananalig, pagtanggap at pagkilala sa Kanya. Pagsusumikapan na ito'y tupdin, na ito'y gawin, at ito'y kamtan. Sapagkat ito ang magbubunga ng mabuti sa tao, magbibigay ng kaliwasayan, katiwasayan, maliwalas na pag-iisip ng tao. Sapagkat ang sinumang nagtataglay ng payapang pag-iisip, ang puso niya rin ay may kasiyahang kinakanta. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Aanhin mo nga ang mga bagay na kinamtan mo sa iyong buhay kung ito ang naging dulot ng marami mong kaaway. Subalit, kung ang mga bagay na nakamtan, nakapagpabuti sa iyong kalooban, nakapagpasaya ng iyong katauhan, nakapagpaligaya sa iyong buhay, nakapagpalapit sa iyong kapwa, tunay na kay palad mong nilalang. Sapagkat hindi ito kayang gawin ng demonyo.
Hindi ito kayang gawin ng dilim. Ang makakakayang magbigay nito at makatutupad sa inyong pagkatao, yaong liwanag na tatanggapin, mananahan sa katauhan, upang tupdin ang dapat at marapat na layon nasa ng Ama sa bawat isa. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan, itong sa akin tinuturan. Gaano man kasasarap ng mga hain sa dulangan, kung ikaw na taong dudulog at hahapag, walang panlasa ang iyong bibig, matutuwa ka ba sa nakikita mo? Kailanman ay hindi. Gayon din ang taong tagapakinig, tagapag-ulat ng mabuting balita. Gaano man kagaganda ang binabahagi, binibigkas ng bibig, kung mismo ang nagbabahagi ay may pitak pa ang puot, galit, hinanakit, pagdaramdam, hindi ito mararamdaman sa sariling kalooban. Maging ang mga tagapakinig, wala ring mararamdamang pakinabang kung gayon ang taglay bilang katauhan. Subalit, ang nagbabahagi, tagapakinig, na tumatanggap at may maliwalas na pag-iisip, malinis na damdamin, maliwanag na pagnanasa, kapwa nasisiyahan ang bawat isa. Mga mahal, yaon ang Ama at ang Kristong binaba sa ibabaw ng lupa. Pinag-isa, pinagtiyap ang layunin at lahangarin upang pag-isahin ang damdamin ng kanilang gagawin. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritong binahagi sa mundo, kung ang mga inabutang mga tao na hinahayagan, inuulatan, binabahaginan, ay katulad ng damdamin ng ibinaba at nagpababa, kapwa magagalak ang bawat nilalang sa lupa, maging ang pinagmulan ng buhay ng bawat isang nabuhay sa lupa. Mga mahal, muli ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ang lahat. Kung katotohanan ang sa damdamin nakadama, ang pumislot na puso't tumibok. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama ko, Ama ko, Ama ko. Tuwirang laganap na sa daigdig na ito ang mga aral at salita mo. Di man hayagan lahat ng nilalang sa panahon ng anak na iyong sinugo sa lupa ay naabot ang apat na sulok na daigdig mo. Subalit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, na ipalaganap mo't naihayagang marapat, at ang sa iyo ay tumanggap at nakipagtotoong ganap, umunlad sa pananampalataya, lumalim sa pananalig, natigib ng pag-ibig, nagliwanag ang isip, nakaunawa silang ganap. Kay buti mo, aking Ama, sa walang tugot mong pagpapahayag, pag-uulat, pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Mga salitang walang tugot, sa lupa'y di matitigang, patuloy na sisibol, aapaw, at malalaganapan buong daigdigan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Alam niyo po, bilang tao, kapag binabasa ko po yung mga mensahe at pinakikinggan ko, ang nasasambit ko po ay, Panginoon,
sadyang kay hirap pong tuparin ang mga salita mo. Kung hindi mo babahaginan kami ng pangunawa mula sa iyo. Mga kapatid na minamahal, alam niyo po ang tugon? Kung pagtitiwalaan niyo lamang at maniniwala nga kayo sa pamamagitan ng Espiritu, anak, kay luwat ko nang nagbabahagi. Walang tugot akong nagbubukas ng pangunawa ng mga tao. Subalit, sadyang ganyan ang tao sa mundo. May karupukan, may kahinaan. Lalo't higit kung ang walang pagnanasa sa aking kabanalan ang siyang makikinig. Subalit, kung handa ang tao sa aking pagpapabanal at sa layunin kong kabanalan, walang taong hindi sa akin ay masisiyahan sa lahat kong pag-uulat, paghahayag ng mabuting aral. Hindi man ako nakikita at di man nasisilayan ang mga mata at gumagalaw ako sa harapan nila, kung dadamhin ang wagas kong pagmamahal, tuwirang mararamdaman nilang tapat ako kanino man. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Sapagkat pawang katotohanan po, naglilingkod ka sadyang may pinagdaraanan ka. Subalit ano nga baga ang nagpapatibay at nagpapatatag para makatupad ka? Yaong pandamang binuhay niya na patuloy mong dadamhin, yaong nabuhay na pagkatakot mong mawalay sa Kanya, yaong pagnanasa mong kamti ng buhay na walang hanggan. Yaong lahat ang nagpapatibay para kamtin mo ang lumaban. Kaya't kung katapatan at katotohanan ng paglapit, sadyang magagawa mong gawin ang maghintay ka at magbata, sapagkat umaasa ka, hindi ka pababayaan ang iyong sinasambat dinadakilang Ama. Nananalig ka, na isasadyad ka't hindi ka niya iiwanan sa kagipitan. Tinatanggap mo na ika'y anak niya, na kung wala siya, wala ka magagawa. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Nawa, pagnilayan ninyong lahat ito. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian po kayo ng dakilang Ama, Anak, at Espiritu Santo ang manguna sa buhay niyo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Napakadakila niya. Kung lahat po pala ng nakikita mo ang siyang pinagmamasdan mo, tiniti mo sa puso mo, mahihirapan ka talaga. Katulad halimbawa po, kayo, mga pasyente, ano po? At ikaw, nagbilang tao ka, nakita mo yung mga itsurang para bagang wala ng laban. Yung mga mukhang para bagang walang kasiyahan. Yung mga damdaming parang walang kagalakan. Ano kaya ang iyong mararamdaman? Maliligayahan ka kaya at matutuwa? Ganyan po ang isang naglilingkod. Halimbawa, nagtitinda ka. Kung pagbukas pa lamang ng iyong tindahan, nakita mo na yung mga mamimili, di ba matutuwa ka? Subalit, kapag nagbukas ka ng tindahan, ilang oras ka na roon, wala pang bumibili, anong damdamin mo? Yung pong mga nagtinda, alam yan.
yung mga mangangalakal, mga negosyante, batid yan. Ang espiritu po na luganap sa buong mundo ay gayon, parang mangangalakal, na nililibot ang buong daigdig at humahanap ng babaguhin at magpapabago. At kapag nakakita ng handang magbago, siyang-siya, tuwang-tuwa. At kapag ang nakita ay walang puwang pagbabago, nakakalumbay. Damin po ninyo sa inyong kalooban kung masaya kayo. Suriin ninyo sa inyong damdamin kung liligaya kayo. At kung ikaw ay isang magulang na sa palagay mo ang pinakamagandang damit, ang pinakamagarang kasuutan, baga ang nais mong ibigay sa anak mo at ginawa mo yan, pumunta ka pa sa mamahaling mall, class na mall, at pinili mo yung para sa iyo'y napakaganda sa anak mo. At pagdating mo sa anak mo, ibinigay mo, hindi mo nakita ang tuwa. Hindi kaya ikay malumbay din. Magnilay kayo. Yaan ang ama, walang tugot sa pamimili ng mabuting gagawin sa mga anak niya. Walang tugot sa paghahabi ng mabubuting salita at kabanalan upang ang mga anak niyang nadidimlan na kung mabahaginan ay magliwanag kung tumanggap. Subalit laging bigo. Katulad sa oras at araw na ito, hindi kaya nalumbay ang ama nang nasilayan niyang sa mga nagkwento, nagbahagi ng kanilang istorya sa buhay, kung paano sila'y naririto at paano sila'y nasyahan na naglingkod. Ang sabi niyo'y, samantalang humanap siya ng kapwa ninyo, binahagi na ng isip at damdamin na tumindig para magbigay ulat kung paano ang nadama na baliwala siya. Ano kaya sa palagay ninyo kung kayo ang tumindig at baliwalain din ng kapwa niyo? Ano kaya ang mararamdaman niyo? Kaya papasok ngayon yung salitang, ang masakit sa iyo ay huwag mong gawin sa kapwa mo. Ganon at ganyan ang sinasabi ng tao. Subalit ang inuulat ng ama ay totoo. At ang bawat nagpapatotoo ay ang nagbago at nakadama ng sarili niyang pagbabago. Subalit ano kaya ang mararamdaman mo kung ikaw ang tumindig na nagbago at nagpapakatotoo ay wala ka ring makamtan sa kapwa mo maniwala sa iyo? Ganun lamang, mga mahal ko. Ibinaba ng Ama ang isang Kristo upang ihayag, iulat kung sino siya bilang tunay na Ama. At nabigo sa mga anak niya sa unang panahong nakatayo sa lupa, buhay na namamayan, nakikitahan ng mga inulatan ng isang Hesukristo. Kaya walang tumugot na kabutihan mula noon, ngayon, at magpakailanman. Humanap ng kaparaanan at nagbigay kaparaanan ay ang Espiritong binahagi ng Ama sa lupa. Sa makatwid, kung kilala ng tao ang tinatawagang Panginoon ko at Diyos ko, ang ibinaba ay mararamdaman, kung tinanggap ay masisiyahan. Mga mahal, tulad ng tinuran, huwag kayong pagtungo kung saan parang wishing well. Sapagkat ang wishing well, maaring paghulog mo, masayang yung initsa mong kusing. Subalit, kapag ikaw na naghain ng puso mong matapat sa Ama, hindi masasayang. Sapagkat totoo siyang iyong pinakipagtipan, pinakipagniigan, pinakipagtotohanan. Kaya nga, ang nakakadama ay may pandama. Ang may mata ay nagliwanag, ang may pandinig
ay nakarinig. Kaya't patuloy at patuloy ang laban sa buhay. Ang may pagnanasa na magtagumpay sa kaluwalhatian ay makatamo at bagong buhay ay mangyari sa bawat isa, lumalaban, tumatanggap sa katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat walang taong magbabata at magiging matalino sa ganang kanyang pinagmulang talino ukol sa kabanalan, kundi ang nagbata na nagbahagi at tinanggap ang mga taong kumilala at nakakilala. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Mawawawaan ang taong may pangunawa ang binigkas ko. Maririnig ng mga taong nasa katotohanan na may pandinig ang tinuran ko. Subalit, ang sarado pa. Walang kakamting na pangunawa ito. Walang saradong pintuan na hindi mabubuksan. Walang tarangkahang hindi may sasarado at mabubuksan. Kaya nga, kung ang isip ng tao'y sarado pa, maaring buksan ito. At ang pusong labas-masok, ang damdamin mo, mabuti at masama, maaring sa tuwin ay dapat nakabukas upang patuloy mo madama ang pag-ibig ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan, sinong tao ang maghahayag mag-uulat ng gayon. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Ang may damdamin ay nasiyahan. At ang totoo, magliliwanag ang diwa niya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Nang panahon ng Panginoong Jesucristo, baybayin niyo ang bagong tipan sa kanyang pakikipag laban sa kabanalan. Walang hinayag, walang inulat, kundi ang kadakilaan ng Ama at kung papaano ang Ama yaon ang kanyang pinakilala. Buhay po ba ang Diyos? At baybayin nyo ang mga istorya ng mga hinirang wala namang ipinakilala kundi siya. Tama po ba? Yung mga tumanggap at nakakilala at naglingkod ng tapat, ang pinaglaban nila ay ang binahagi ng Kristo sa kanila. Subalit, ang isang Kristo naman, walang ipinaglaban at ibinahagi kundi ang mula sa Ama. Tama po ba? Sa makatwid, kung mananampalataya kang totoo ni Kristo, batid mo ang istorya niya. At kung batid mo ang istorya niya, alam mo mula noong nabuhay siya at magpahanggang ngayon at kailanman, buhay ang kanyang espiritu. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, dahil buhay ang kanyang espiritu, hindi patay, nakagagawa, nakatutupad, nakapagbabahagi, nakapagpapadama sa mga anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? At siyamang buhay ang espiritu ng Kristo at Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi ba ang kumilala sa Ama ay nakilala ang anak? Ang kumilala sa anak, nakilala ang Ama. Kaya't ang nakakilala sa Ama at anak, nadama ang Espiritong ibinaba sa mundong ito. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon, sumasayo ba ang Espiritu ng Ama, tao? Anong tugon? Kung nadama mo siya, Amen. Makapibigkas ba ng Amen ang dinadaya niyang sarili niyang hindi naman nakadama? Sa makatwid, kailangan lahat ng anak ng Ama makadamang buhay siya. Buhay ba ang Ama?
Paano mo siya mapapatotohanang buhay sa iyo? Dumanas ka ba ng kagipitan? Subalit mahiwagang ginawa niya na lutas ang gipit mong kalalagayan? Buhay siya sa iyo, di ba? Dinanas mo ba ang ikaw ay nagalit? Subalit nang dumulog ka, naramdaman mong nagbago ang iyong damdamin? Buhay siya sa iyo. Subalit nang ikaw ay nagalit, nanalangin kay hindi pa nabago ang iyong nararamdaman, galit ka pa rin, patay siya sa iyo. Matatanggap ba ito ng tao? Hindi. Sapagkat magagalit ang tao. Pinananaligan ko'y Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. Sumasamba ako sa Diyos. Bakit sasabihin ng apo kunching na yan? Ay wala sa akin ang Diyos. Kung nasa sa iyo ang Diyos, sana nakapagpatawad ka. Kung nasa sa iyo ang Diyos, sana naging maligaya ka. Pinasalamatan mo yung nanggalit sa iyo, sapagkat kung di ka ginalit, hindi mo naunawaan ang iyong puso pala'y marunong ng magpatawad. Buhay ba ang Ama? At nang nakapagpatawad ka, maligayang nadama mo, naging masaya ka, sapagkat pinaapaw ng Ama mong tinanggap at tinanggap ka rin naman niya nang dahil nagkaisa kayo ng damdamin sa bawat isa. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa dati ba, ang hirap mong makaunawa, ang hirap mong makatanggap, naiinip na, tinitingnan na oras. Umuwi na yung naiinip. Sapagkat hanggang mamaya tayong gabi. Payag ba kayo? Handa ba kayo? Kung gusto nyo walang tindigan, walang kainan, dyan kayo, hindi ko tatapusin ito maghapon. Walang ulit-ulit akong ituturan sa inyo. Kaya ba ninyo? Hindi totoo yan. Yaan ang paliwanag na katotohanan at yan ang patutoong katotohanan. Ang salita ng Ama ay walang kupas, walang humpay. Bumabalong, kaya lamang ang tao sarado, ayaw tumanggap, ayaw umunawa, binubuksan dahil ang laman sanlibutan. Buhay ba ang Ama? Kailangan isama mo ang Ama. Kailangan tanggapin mo siya. Sapagkat kung sa tuwina, sanlibutan ang laman ng isip mo, makalaman ang damdamin mo, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dito ka lamang namatay, nabulok ang katawan, inuod ang iyong laman, bungo mo ang naiwan. Sapagkat ang iyong kaluluwang espiritong dinahagi ng masama, dinagit ng kasamaan, ay di nagbago. Kaya kailangang isilang kang muli sa espiritu ng katotohanan upang yaon ang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Maliwanag ba mga mahal? Hindi maliwanag ito sa lahat. Subalit sino ang magpapatotoo sa hindi niya nakikita? At sinong magtuturan sa wala pang naganap sa buhay niya? Sa makatwid, ang nagmamanik-manaog at bumababa sa inyo, siyang naguulat ng pawang katotohanan tulad ng Kristong ibinaba upang maiulat ang pinagmulan, may pakilala ang pinanggalingan. Buhay ba ang Ama? Paano ito tatanggapin? Samantalang maraming mananampalataya. Hinahayag yung salita, subalit mismo sa sarili hindi naniniwalang may langit at lupa. May impyerno baga. Naalala umbaga ang ibig kong ituran. Lupang tinahanan at iiwanan ng mga nabuhay nagbalik sa alabok, at langit na paroroonan
kung saan ang tinatahanan ng bumuhay. Mga mahal, ito ay isang pagsusulit. Subalit hindi katulad ng bar exam na kahit hindi mo batid lahat, sinwerte kang mapasok, nakapasa ka. Salang-sala, kaya nais ng Ama, kayo ay masala. Buhay ba ang Ama? Mahirap labang sa ayaw, sapagkat ang umaayaw ay maraming dahilan, ang gumugusto'y walang katwiran. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, hindi ka rin makadarama at makatatanggap kung ang puso mo'y bato. Bato sa katigasan ng loob, bato sa walang pandamang pag-ibig sa kapwa-tao. Kaya nga, hiling ka ng hiling, magbago ang hinihiling, ikaw naman ayaw magbago, paano kang pakikinggan? Para magbago ang iyong kahilingan ay kamtin. Buhay ba nga, Ma? Panginoon ko at Diyos ko, baguhin mo si Hewana. Subalit ikaw, anak, di ka nagbabago. Sino unahin ko sa inyong dalawa? Hindi ba ikaw dapat dumudulog sa akin? Sa gayon, ang dinudulog mo'y babaguhin ko rin. Mga mahal, pawang katotohanan. Huwag dayain ang sarili. Unahin ang pagbabago ng sarili. At ito'y mahirap gawin kung bilang pagkatao. Subalit hindi mahirap para sa tao tumanggap sa pangalang Hesus Kristo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't ang nakakaunawa kapag may hiniling at hindi pa ibinigay, nakatawa. At sinasabi niya, salamat sa iyo, Ama. Kung di mo pa binibigay, bahala ka. Bigyan mo ako ng katatagan, tapang, katalinuhan, hanggang sa ako ay magalak na nang dinulog ko sa iyo na kantan ko. O tao, pawang katotohanan ang tinuturan ko. Maliwanag man ang tubig, subalit kapag sinala mo yan, mayroon pa ring masasalang dumi. Malinaw man sa pagmamasid, kapag sinala mo yan, may kikitain ka pa rin, makikita ka pa rin dumi. Ganyan ang Ama. Kaya't ang nais ng Ama, ang karampot pang natitirang dumi sa iyo, ay patuloy niya pa ring linisin at mawala na. Sa gayon, sa hindi mo namamalayan tao, nang dahil sumusunod ka, tumutupad sa nasa niya, siya mismo ang nagbigay kaparaanan. Sa marumi mong hindi kayang linisin, siya ang lahat ng naging paraan upang ganap kang mahugasan. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Mga mahal, hindi nga lahat ay magpapakabanal. Hindi nga lahat ay makatatamo ng kabanalan. Subalit, ang wika nga, kung may paupahan kayo, apartment ang tawag nyo, ibang upa sa baba, pangalawa, pangatlo. Gayon din sa taong nagpakatotoo, nagpapakatotoo
at naging makatotohanan sa pananaw ng Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Si Kunching man din bilang tao. Kung magbibilang taong pag-iisip at damdamin ito, wala ring kabuluhan at di kakamti ng tinuran ko. Kaya nga't, hinayag ko ito. Ang may nasa ay tumalimat sumunod. Binahagi ko sa inyong dapat at marapat ang tumanggap amang malulugod. Nek karameneyahanam, kaya't lingkod at hindi lingkod, ang pagtupad at pagtanggap sa pagiging tapat at marapat, sila rin ang makikinabang na ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi ito mahirap sa Ama. Madaling maibibigay sa lahat ng anak niyang nagnanasa. Tulad ng isang halimbawang ibinabasa inyo. At ang mga piniling nagpakasakit, kaya kayo'y may binabasa. Natalaan ang mga ninuno nyo, kaganapan sa mundong ito, na binahagit pinaliwanag naman nitong sa aking Espiritu. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Nainip na po ba kayo? Kay sarap mabuhay. Mga lagad, naunawaan ba? Maligayang bati sa mga may kaarawan. Pakisabi mo sa iyong kabiyak, baka maalala niyang tumungo mamaya. Buhay ba ang Ama? Isang maliwanag na katotohanan ang aking sasambitin at pagnilayan. Lingkod ka ba na nahirang? Noong puspos ka, maalab na maalab ang pagnanasa mo. Tigib na tigib ka ng galak, parang nalimpihit ang katawan mo kapag hindi ka nakatupad. Subalit, habang nagluluwat at natatangay ka na ng iyong katauhan, dumaratal na ang katamaran. Hanggang sa hindi mo namamalayan, namatay na ang binahagi sa iyo na banal. Buhay ba nga, Ma? Subalit, sa kabila ba ng pinagdaraanan mo'y masumikap ka pa ring tumutupad? Patototohanan ng iyong tinanggap na hindi siya bulang. Sino kaya ang makatutupad sa tama at marapat? Ang may pandinig ay nakarinig. Gayon din sa mga tagasunod, tagapakinig at tumanggap na lubos. Maalab na maalab habang nakikinig galak na galak. Subalit, dumatalang pagkakataon ng pagkaisip bilang tao at damdaming pagkataong nanahan at nagsimula na ang maraming kaguluhan. Wala nang umaampat at pumapatay sa kanyang kalituhan, muli nang ibabaw ang katauhan. Pakatandaan ninyo, itaga nyo sa bato. Sapagkat kung ang pagtanggap ay manakanakat panandalian lamang, lahat ay banal na. Lahat ay napabuti na at mabuti ng totoo. Kaya ang hinihingi ng pagkakataon ng Ama upang ang tao'y patuloy na makadama, huwag siyang kaliligtaan sa tuwinay siya'y alalahanin ng mga buhay, sapagkat siya'y sa buhay, hindi sa patay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Si Kunching man ba? Kung mananaig ang pagkatao niya,
sa mga pinagdaraanan niya, kayo kaya'y narito pa. Yan ang maliwanag na katotohanan. Kaya kung magbibilang tao rin siya, wala kayo mga lalang ng Ama. At yan ang katotohanan. Sapagkat anong ibibigay sa inyo kung punong-puno ng pag-iisip ay pangkatauhan? Anong ibabahagi sa inyo kung ang damdamin ay puro katawan ang pinakikinggan? Mayroon baga mga mahal ko? Sapagkat iba ang banal sa katauhan. Magnilay, magbulay. Kaya mapapalad at magalak na tuwiran ang patuloy na nagmimiting, mabuhay ang espiritu ng katawan at ang kaluluwa niya ay sumiglang tuwiran. Sumainyong kapayapaan, nakapanlulumo, tuwirang nakapanlulumo, sapagkat kung si Kunching lamang ay hindi manlulumo, sapagkat wala siyang karapatang iligtas kayong lahat. Kung si Kunching lamang ay wala siyang magagawa, kaya't anong malasakit niya sa kanyang kapwa, kung wala ngang binuksan at binuhay upang ito'y damhin at madama niyang tuwiran. Sa gayon, masasabi niyo tao, maari palang mangyari yaon sa inyo kung gagawin din ninyo tumanggap na tuwiran. Yamang naituran mo amang marapat, tigibin mo ng galak at maging ganap nga ang lahat, na sa iyo ay binuksan ang pangunawa, patuloy na makaunawa, manaig ang sa iyo, huwag ang sanlibutang ito. Maganap ang kapwa-tao nila, ay mabahaginan sa binahagi mo, huwag ang pansarili lamang, kapakanan ang kamtin at naisin. Sapagkat yaon ka para sa lahat, hindi para sa iilan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal na kapatid, kapag napakapakinggan ko po ang mga gayon, wala na akong sinambit kundi Panginoon. Tulungan niyo po kaming mga hinirang na nakikipaglaban sa iyong kabuti at kabanalan. Naway patuloy na ang pagmamahal mo ang aming madama at huwag kaming maghanap na mahalin ang aming kapwa. Naway patuloy naming mapagtisan kung ano man ang ganti ng aming kapwa sa aming pagpapakasakit mula sa iyo. Naway patuloy naming pag-alabin ang pagnanasang binuksan mo sa amin upang huwag mamatay. Kaya't patuloy mo kaming yapusin sa iyong espirito'y makapiling. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi lamang ikaw, Juan, Pedro, Maria, Petra ang may pinagdaraanan. Lahat mayroon. Lamang ang gusto lamang ng Ama, kami maghayag kung tapos na ang aming pinakibakahan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat habang pinakikibakahan mo yan, ikaw ay nag-aalay ng katapatan, ng pagninilay, pagtitikabaga, hambing sa pag-aayuno. Kaya, hindi naman ang tiyan mo gugutumin mo sapagkat mga habdi at kailangan ng bituka mo, kundi magpapakasakit ka sa pagdulog. Panalangin baga. Ang hirap sa tao, dulog ng dulog. Ang pinagdudulugan nagpapakasakit, ang dumudulog nagpapasarap. Buhay ba ang Ama? At pagkatapos at hindi tinanggap
at nakamta ng kanilang idinulog, pipintasan pa ang pinagdulugan. Hindi ba malakas ang espiritu niya? Hindi ba naka-espiritu siya? Bakit hindi ko natanggap yung sinabi ko sa kanya? Bakit hindi ko nakamta ng hiniling ko sa kanya? Bakit nga ba? Hindi naman Diyos ang tinawagan mo. Paano mo nasabing hindi ka tinanggap? Kalinsabay ng pagtitiwala mo sa ginagamit ng Espiritu, sarili mo rin, gawin mong magtiwala na ang Diyos mo ay buhay sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Isang halimbawa, may anak ka, hindi niya kayang manalangin, bata pa. Sinong magpapakasakit? Di ba ikaw na ina? At ama, nakapwa kayo sabay. At yung mag-asawang mabuti ang samahan, silang dalawa dumudulog. Yung mag-asawang ang isa lang nagsasakripisyo, sa kabila ng iisa lang na nagsasakripisyo, tapat din siya, alang-alang doon sa nag-iisang yaon na habag ang ama. Dahil totoo ang paglapit niya. Paano kung isa man ay wala? Pagkatapos, sa dudulugan mo, gusto mo ipagdakay, kamtin mo. Mga mahal, pag nilayan po ninyo ito, pinaaabot lamang po, walang karunungan, walang kaalaman. Subalit pag nilayan nyo, o sulong, sasabihin mo, nagtitiwala ka, naniniwala ka. Sumunod ka ba sa sinabi sa'yo? Kung totoong naniniwala ka, o paglisan mo dito sa dakong ito, iba na ang laman ng isip at damdamin mo. Kaya nga, sa dakong ito, hindi lahat ay mananahan ng tutungo. Ang iba'y magtatampo, magdaramdam. At ang nakakadama at tuwirang nakakakilala, magbabalik-balik siya. Yan ang patutuo ko sa inyo. Kahit na maluwat at naramdaman niya pa rin ang nadarama niya rito, siya pa rin ay aakayin ang kanyang paa at magbabalik. Subalit yung hindi nakadama at walang pandama, ibabaliwala ang dakong ito. Sapagkat hindi tao ang naglilingkod sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo. Mahal na mahal po kayo. Wala pang pinagaling si Constancia. Wala pang napagbago si Constancia. Wala pang inakay at naakay si Constancia. Kaya't ang naakay sa katotohanan, nakadama ng tuwiran. Ang nagliwanag at nakadama, isip niya'y nabago, patuloy na magbabago. Sumainyo ang kapayapaan, mga mahal ko. Kaya nga't may magsasabing, nakakatuwa po. May magsasabing, wala akong naramdaman. At yan ay hindi kabulaanan, kundi ay katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam. 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 Sapagkat mga lingkod mang naturingan na sa inyo'y dumudulog at humaharap, kung wala ng pandama, hindi natutupad. Paalang panandalian, katauhay daratan. Buhay ba ang Diyos? Oh. Totoo ba yung mga narinig nyo? Aba, pawang katotohanan po. Ako nga, pag pinanaig ko yung sarili ko, hindi rin po ako maglilingkod eh. Magdadahilan ako sapagkat meron akong pinakikibakahan eh. Tama po ba? Subalit, dahil ang nananaig ay ang sa aking damdaming hindi akin, eh nandyan po ako sa inyo, kaya purihin natin ang Diyos na totoo.
Kaya, laban po. Mahal niyo po ba ang Diyos? Nadama niyo po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Alam niyo po, kung hindi natin siya mahal at hindi siya buhay, kung hindi natin nadarama, hindi na po tayo maglilingkod at sasamba. Totoo po ba yun? Naku, totoong-totoo po. Totoong-totoo po. Kaya, salamat sa Ama, sa mga nakaramdam na, nakadama na. Patuloy nawang mabuhay ito sa inyo, mga mahal kong kaibigan, kapatid sa Panginoon. Tama po ba? Na walang pinagkaiba sa Facebook, ano? Sa totoo lang po noon ayokong i-add yung mga foreigner. Sabi ko, naku, baka kaya ito yung mga may magic. Subalit nang usap po ang Espiritu. Sulong anak, baybayin mo. Pag naka-indicate yung kanyang mga, kung sino siya, kung taga-saan siya, at ano siya, ina-accept ko. Pero kung nakalagay, wala. No. Baka, sino ka ba? Bakit? Then may nagsabi, Panginoon, hindi po ako nakikipag-Facebook para maghanap ng boyfriend. Hindi po ako nakikipag-Facebook para maghanap po ng mga katchat. Ako po ay nag-Facebook dahil sa iyong mga salita. Sabi nung isa, Hi, I want to be a friend. Your face. Ayoko na ituloy. Baka ako'y matuwa sa sarili ko. Diyos ko at Ama ko. Sabi ko, tiningnan ko kung ano yung niya. Naghahanap daw siya ng totoong babae. Sabi ko, reject! Patay! Borado. Bakit? Mga kapatid, maraming tao kasi nakikipag-Facebook nakikipaglokohan. Kaya nga tinawag na friend, ba't niloloko mo? Facebook. Ano? Friend mo sa Facebook. Add, friend. Tapos, face. Nandun yung mukha mo. Ibubok nila. Titingnan nila. Maganda ka. Pangit ka. Ignore ka nila. Buhay ba ka ba? Kaya sabi ko, itong Facebook na ito, dalawa ang kapupuntahan. Kaya nga nung may pasyente na sabi ko, tantanan mo yan. Mabubuwang ka dyan. Bakit po? Dalawang bagay nga. Kaya sabi ko, i-check ko nga yung mga alagad. Wow, natuwa naman po ako. Nagalak ang espiritu sapagkat mabubuti pala ang nilalagay nila. Kung may nakita ko doon, nakipagsitsitan sa Facebook, sasabihin ko, huwag mong isama ang larawan ni Apo Kunching dyan. Bakit? Hindi po ako nagbabanal-banalan. At hindi po ako nagmamagaling-galingan sa inyo. Nakalagay doon, alagad. Pagkatapos ay karami kayang, sabi ko, Arlene, talaga bang ganyan ng Facebook? Pag binuksan mo maraming pumapasok agad, hindi pa yung diretso yung sa akin. Opo. Sa mga news feed ba yon ang tawag?
Inosente po talaga ako eh. At hindi ko pinag-aaralan yon, kaya hindi ko natututunan. Subalit, sabi nga ng Panginoon, ano man ang pag-aralan mo, kung bukal sa puso mo ang pag-aaral mo, nagnanasa ka, matututunan mo, di po ba? Nang dahil wala po akong pagnanasa, kaya hindi ko natututunan. Sapagkat kung ano lang po yung dapat kong gawin, yun lang ginagawa ko. Kaya ang pinag-aralan ko lang ang mag-open and off. Tama po ba? Mag-log out at mag-log in. Yun lang pinag-aralan ko. Kung paano mag-tatala. Subalit, maliban doon, di ko na po pinag-aralan. Kung paano mag-click para mabasa ko si Juan, si Pedro, siya. Kaya lang, pagbukas mo, may pumapasok. Ayun. Kaya kung minsan, nasasagot ko po yung mga pumapasok na yon. Pag hindi, patawad, paumanhin sapagkat talaga pong nagmamadali. Habang dumadatal yung mensahe, nandun nakapokus ang isip mo, pag natapos na po, ay wala na. Kaya kailangan partihin ang oras. Ba't po pinaliwanag? Marami po akong ka-Facebook. Nandyan sila. Pinapaliwanag ko kung hindi ko kayo nasasagot. Paumanhin. Mga mahal na kapatid ko, paumanhin po sa inyo. Hindi ko po kayo natutugunan. Wala po ako nasasagot. Sapagkat hindi lahat. Kaya kung minsan, nakakabuti yon, nakakasama. Hindi po ako chismosa. Kaya lang po siyempre friend ko, biglang pumasok, nabasa ko, nako, kakaya ka eka Diyos ko, Panginoon. Di ba nababasa ng lahat ng friends mo yon? Kung siniraan mo yung biyanan mo, nakita lahat ng friends mo. Ba't kaya ginagawa yun? Sample lang po yun, Wala akong pinatataman. Example. For example lang yun. Hindi po yun ay totoong mahirap magpaliwanag. Bahala na po. Yan ang pagkatao. Babalik na tayo. Ano po gusto nyo? Kwentong tao? Kwentong? Yan. Concentration. Kailangan mag-concentrate tayo. Pag hindi tayo nakapag-concentrate, uwi na tayo lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya ano po ang maganda? Kwentong pang tao, kwentong pang espiritu. Espiritual na pamumuhay o pang pisikal na pamumuhay ang layon at nais ng bawat araw. Alin po ang mas maganda? Magkasama ang espiritual na pamumuhay at pampisikal na pamumuhay. Sapagkat hindi pwedeng puro na lang kabanalan, sinungaling yon. Yung sasabihin maghapon, banal siya. Sapagkat hindi pwede, pag gumagawa ka na sa tahanan mo, naglilinis ka na, tao ka na yan. Tama po ba? Subalit dahil nandoon yung pag-ibig mo sa Ama at pagtitiwala mo sa Kanya at pananampalataya na nasa isip mo siya, kahit anong ginagawa mo, takot kang malihis ng ginagawa ukol sa Kanya. Totoo po yan. At subukan po ninyo. Tama ba mga alagad? Totoo ba mga Kaps? Salamat. Mga choir, IT team, kaya kahit nakikipagdaldalan ka, pag nalaman mo, lumalagpas yata sinasabi ko, hindi yata tama. Psst! Preno. Stop ka muna. Red light na. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang po, marami ang hindi lumilimi ng sinasabi. Diretso. Pugpog ng pugpog. Yung pala wala nang hinahakot na tubig yung kanyang makina. Pumalya tuloy. Buhay ba ang Ama? Nagpapatubig siya sa kanyang bukid. May makinang maandar. Nakatutok doon sa ilog. Eto yun na pala yung ilog. Maandar pa rin yung makina, pugpog ng pugpog. Banda huli, pati makina sira. Kung marunong siyang magsiyasat, kung may nakukuha pang tubig doon, di sa sanay, hindi nasira. Ganon din sa deep well, sa mga jetmatic.
Kung andar ng andar at hindi humahakot ng tubig pataas, kailangang patayin sapagkat may diferensya. Ganyan din ang bibig ng tao. May isip. Bago ibuka ng ibuka, ibuka ng ibuka, ibuka ng ibuka, linilimi nung isip mo yung sinasabi mo. Sapagkat baka sabi ka ng sabi, sabi ka ng sabi, salita ka ng salita, wala na pala sa destinasyon. Tama ba ga? Kaya ang nangyayari, hindi na mabuti ang naikwento. Chismis na pala. Buhay ba ang ama? Ang mahal, kay buti ng ama, kay dakila niya. At mga ngatwiran, anong masama sa ginawa ko? Anong masama sa sinabi ko? Sa bilang tao mo, wala. Sa bilang sa Diyos na nagsuri ng ginawa mo at sinabi mo, may mali. Buhay ba ang ama? Mga mahal, kay buti ng ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya, walang maliw magpakailan paman o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw ay namnamin ang inyong kalagayan. Wag ang hirap ng buhay, kundi ang patnubay ng Ama na sa inyo'y nagbibigay ng liwanag na mainam. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran. Diyos Ama ay buhay. Kung aawit ka nilalang, kung laman ang isip mo'y mali, ano kaya ang sa iyo'y mabibigkas? Hindi kaya puro kamalian, kaya't marapat na mabigkas ay tama at marapat. Kung ang aawitin mo'y pangkabanalan iyan, kaya't lahat ng nagnanasa ng mabutit marapat sa puso ay sumisibol, nabubuhay ang pagmamahal. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran. Diyos Ama ay buhay, liwanag ay makakamtan, tuwirang ibibigay, walang bawal, walang hindi, kapag mabuti ang gagawin. Buhay po ba ang Diyos? Naku, alam niyo po, tagal ko nang di nanonood eh. Subalit, ako habang nagpapahinga yung apo po kasi sabi niya, sige na po, manonood lang ako ng sandali. O sige ka ako, wag mo munang papagurin ng mata mo ha. Ay di, ako po'y nakipanood, ano. Yung po bang mga, sabi ko, panoorin mo yung nakakatuwa. Aba, umupo po ako doon at maliligo na. Ang nakita ko po yung mga 45 years old na. Ano ba yung palabas na yun? Hindi ko po natandaan basta umaawit sila. Umanga po ako doon sa tinig nila. Kaya sabi ko, Panginoon, pakikinggan ko muna po rin. 3 lang naman pala Tinapos ko. Sabi ko, ang gaganda naman ang istorya nila, kung bakit sila sumali doon, kung paano. As pinakinggan ko, sabi ko, ang galing ng pag-awit niya. Parang hindi man siya nahihirapan. Parang walang ang inaawit niya ay napakataas, yung panghuli. Tomboy po. Tapos nagsuot siya ng bestida na sabi ko, ay, kakatuwa. Pero ano po yung pakay ko doon? Tingnan mo ang Panginoon. Ang dami niyang kaparaanan para kumita. Na hindi ka magkakasala. Yung talentong binigay niya sa'yo ay nagagamit mo.
Bakit kailangan may mandrugas pa? Bakit kailangan may magnanakaw, mag-hold up? Nang-hold up? Sapagkat ninabuksan po ako na isang kapren, inilagay niya dun sa kanyang babala, aware. Sila sa nagwi-withdraw sa mga ATM. Pagkatapos nakapila. Ay di kunwari, nagwi-withdraw din yung dumating. Yung pala ayun. Lumabas yung Sabi ko, Ama, nakakahabag po yung mundo. Kaya po ako'y natuwang pinakinggan, pinanood. Ang daming biyaya ng Ama. Gamitin lamang sa mabuti. Kaya lang po, ano po ang nagiging dahilan ba't may mapangyayaring ganun? Yung pagnanasa. Yung ayaw mapagal, yung ayaw mahirapan. Yung pagdidilim ng pag-iisip. Yung pagwawalang bahala sa kaluluwa. Yung pagwawalang kwenta ng kaluluwa. Yung pagwawalang kahalagahan ng kaluluwa. Yung pagbabaliwala sa buhay. Sapagkat kung lahat po ng tao ay magpapahalaga sa kaluluwa, walang taong masama. Isinilang ang tao sa kabanalan, sapagkat si Adan ay alabok. Binuo ang alabok at hiningahan ng banal na Ama. Kaya tayo'y may taglay pong kabutihan at kaya lamang sumasama, nadidimla ng pag-iisip. Kaya kung magliliwanag ang pag-iisip, wala pong magiging masama. Wala pong gagawa ng hindi maganda sa kapwa, manloloko, mandaraya, manlilinlang. Totoong-totoo po pala. At sa unang panahon bilang tao, kahit nababasa ko po yan, napapakinggan na hindi ko kayang unawain. Sapagkat mahirap nga palang unawain kung wala ka pang pangunawa. Subalit, mga kapatid na minamahal, mga anak ng Ama na tulad ko rin na nagsusumakit lamang po tayo, pwede po pala nating kamtin ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kagalakan kapag tayo'y nagpakatotoo lamang sa Panginoon. Sadyang dumarating ang mahirap na buhay, lalo na kung sinilang kang mahirap sa magulang. Sadyang dumarating ang magkasakit sapagkat katawang lupa ka. Sadyang dumarating ang mga pinagdaraanan sapagkat tayo'y tao pa. Upang tayo ay pagmasdan kung hanggang saan tayo magtitiwala sa Panginoon. Mananalig at makikipagtotoo. Kaya wala po tayong dapat gawin, kundi tayong lahat ay magbago. Makapagbabago lang po tayo kung ang ating tatanggapin ay ang magpapabago sa atin. Hindi natin kayang magbago. Totoong-totoo po. Hindi natin kayang magbago sa sarili natin. Subalit ang magpapabago sa atin ay ang Diyos na ating pinagmulan sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Paano ka nga magbabago kung ayaw mong tanggapin yung basta sinabi ko. Hindi po tama yun. Kahit na 10 beses mo sinabi, huwag kang tumulad kay kanino po? Herodes. Dahil dun sa nasabi niya na ayaw niyang mapahiya kahit masama, kahit hindi tama, ay ginawa niya. Napapugutan ng ulo subalit ano naman ang nangyari sa kanya? Nakonsensya siya. Tama po ba? Yun Yun ang kalaban mo. Pag binigay na ng Ama yung kalaban mong konsensya na yon, ikaw mismo hindi ka makakali. Kaya napakahirap
kalabanin ang konsensya. Pag ito na ang umiral, kaya maraming nabubuwang. Yung pong tinatawag na naluloko dahil hindi makatulog, hindi mapakali. Bakit? Kung wala ka bang alam na kasalanan mo, makakali ka, di ba? Kung wala ka bang kinatatakutan na nang nabalitaan mong dumating si Juan, may kasalanan ka sa kanya. Ayun, nag-alala siya. Nawala sa destinasyon ang pag-iisip niya. Kaya anong nangyari? Isang halimbawa lang po yaon. Kung mabuti po ang ating layunin at mga hangarin, kung tayo man ay kung ano-ano ang pinag-iisipan ng kapwa-tao, hindi po tayo dapat matakot at mabahala doon. Tama po ba? Subalit, kung tayo'y may ginagawa ng hindi tama, at least ginagawa nating sangkalan ay ang Panginoon. Subalit hindi naman tayo totoo. Daratalang takda na titigatigin ka rin ng Diyos mong pinagsisigawan. Subalit hindi naman totoo ang iyong ginagawa. Nakakatakot po, ano? Tama po ba? Para po hindi kayo sang-ayon, bahala kayo. Kung hindi man po kayo sang-ayon, basta ang mahalaga, bumabase lamang ako sa nababasa ko sa aklat na ito at sa binabahagi ng Espiritu. Walang ginawang kasalanan na hindi ginawa mong magpahamak ng kapwa mo, di papahamak ka rin. Tama po ba? Subalit ginawa mo ang magmahal at magligtas ng kapwa mo, hindi ba tililigtas ka rin at mamahalin? Tama po ba? Ay napakahaba yata ng istorya mo, Apo Kunching. Patotohanan natin. Eto po, makinig kayo. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong ibigin, ano ang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawang higit ninyo sa inyong mga kapatid? Ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin niyo ng mga hentil, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Paano ka magiging ganap kung sabi mo sa nguso, mahal kita, pero hindi pala? Kung sabi mo sa nguso, pinatawad kita, pero hindi pala? Kung sinabi mo sa nguso, nagbago ako, hindi pala? Mga mahal, kaya po, ang ibig sabihin ng Panginoon ay mahirap tukuyin at gawin Tama baga? Kaya mayroon namang magbibigay ng magaan mong gagawin. Yaon ang tinanggap mong mula sa Kanya. Ang Espiritu Santo. Buhay po ba ang Ama? Sino nga po bang makakapagpatawad at mamahalin pa yung nagkasala sa Kanya? Pero alam niyo po ba, kung hindi nga naganap sa iyo, hindi mo may babahagi. Kung hindi nga nangyari sa iyo, wala kang ang patutuo. Subalit, kung naganap na sa iyo, ikaw ang magpapatutuo, tulad ni Kristo. Tama baga? Napatawad niya ang lahat ng nagkasala sa Kanya. At hindi lamang ang tumanggap sa Kanya ang binahaginan niya, maging yung mga umaayaw na batid niya,
At hindi lamang ang mga nagmahal sa Kanya ang minahal niya, maging yung umayaw ay minahal pa rin niya. At sa bilang mga tao, magaganap din pala ito mga mahal ko kung totoo na ang pagsuko mo. Sapagkat ang magbibigay sa iyo ng katotohanan at katapatan ay ang tinanggap mo na nakipag-totoo ka. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga't maliwanag na tinuran, kung iibigin nyo lamang ay ang umiibig sa inyo, sinong mga ito? Ang kapatid mo, ang ina mo, ang ama mo, ang asawa mo, ang anak mo, natural. Natutunan nyo bang inibigang din nyo kaano-ano? Napatawad nyo na ba ang nagkasala sa inyo? Kung patay ka na, hindi ka na makakapagpatawad. Subalit kung buhay ka pa, kaya mong magpatawad. Kaya, buhay na ba ang pananampalataya mo? Kaya mo nang patawarin, higit kang magagalak. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Mahirap, napakahirap, tunay na mahirap. Sapagkat bilang tao'y mahirap tumupad, bilang sa Espiritu, magaan ang lahat ng mahirap. Patuloy mong gawin, patuloy kanyang bubuhayin. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Si Arlene. Sabi ko po kay Arlene na ba kahit birthday mo, kailangan gumanap ka. Gising na baka ako si Arlene? Nagigising lang po. Anong ginagawa? Maglilinis pa po. Sabihin mo, gaganap na kami. Kahit birthday niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ayun po. Kasi po pag ako ang tagal. Tapos may tatawag. Di bali na si Arlene na lang para mabilis siyang mag-type. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko, Englishin mo Arlene lahat yan. Ay, si Apo naman. Di ba itindihan ka ako ng mga foreigner yan? Tapos, ano sinagot mo sa akin? Hindi niya alam, sinusubukan lang siya. Nung nakadama. Sige, ganito na lang. Sa mga hindi nakakaunawa ng English, ay ng Tagalog, check nyo kamo sa internet. Maunawaan nila. Buhay ba ang Ama? Aba, alam nga naman pong pulpuling ko yung utak ko. Na nang dahil dun sa mga hindi nakakaunawa na mag-aral ako ng mag-aral. Abay, ako po ba'y dinala ng Diyos dito para mag-aral ako sa mga hindi nag-aaral ng gayon ay pag-aaralan ko lahat? Aba, wala naman akong bayad. Buhay ba ang Ama? Kung ayaw tanggapin ang katangahan ko, huwag. Basta ang Ama tanggap ako. Tama po ba? Kung gustong tanggapin ang katangahan ko, salamat. Doon ako Anong magagawa ko? Alangan namang magyabang ako ng magyabang sa inyo. Matalino ako, matalino ako, matalino ako. Tapos susubukan ako. Bahala ka sumubok.
Wag lang ang Diyos. Baka mapaya ka. Ako, pwede mo subukan. Dahil wala akong alam. Subalit ang Diyos. Nag-English ka ba? O sige, mag-English ka. Kung sagutin kita. Hatsakarman eh. Tsuga. Hatsadar. Pares tayo. Sumay niyong kapayapaan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Purihin, 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 purihin ang Ama. Dakila, dakila, dakila siya. Buhay na buhay na buhay. Alam niyo po, hindi paano po. Sige po. Abay, pasensya yung mga hindi tumatayo. Alangan namang sad-sad diyan sa inyo, ano? Buhay ba ang Ama? Abay, tumayo ka para makakunta. Sabi ni Juan Tamad, katamse ka ng bayabas, kalaki ka, mataas, pumiga. Hinintay mo laglag yung bayabas. Nakakatulog. Kinain ng uwak. Bumagsak. Durog. Buhay ba ang Ama? Bahala kayo kung ano ibig sabihin nun. Tayo na po, mga alagad. Ang dalang matanda. Napupunta. Buhay po ba ang Diyos? Ay, naku, mga minamahal. Napakabuti ng Panginoon. Napakadakila po niya, no? Totoong-totoo po, kung magbibilang tao ka, sadyang mahirap po eh. Napakahirap po. Hindi ba kayo nahihirapan? Mahirap talaga. Subalit, alam niyo po, pag niyong isiping mahirap, maghihirap ang isip niyo. Pag niyong hirapin o pahirapan ang damdamin niyo, maghihirap talaga. Ang gawin na lamang po ay ano? Sumunod, dumulog, manalangin ka, magpakatotoo ka, tanggapin mo ang Diyos na tinatawagan mo, pagtiwalaan mo siya, umasa ka sa Kanya, angkinin mo na ang bawat araw mo ay mapapaligaya, mapagbabago niya. Tapos, buhay ba ang Ama? Halimbawa, may hinihingi ka, hindi pa binibigay, isip ka ng isip, isip ka ng isip, sino nahirapan?
ba't huwag na po ninyong gawin yon? Kailangan pag may hiniling ka, may dinulog ka, angkinin mo na yon. Huwag ka nang mag-alinlangan na yun ay tatanggapin mo. At huwag ka nang maghintay sa maghapon na wala nang laman ang isip mo, kundi yung hiniling mo. Gumawa ka. Kalimutan mo yung dinulog mo. Baka nung nalilibang ka dahil may ginagawa ka na maganda, mabuti, inabutan ka, nagulat ka pa, sorpresa pala. Buhay ba ang Ama? Kung ang hinihiling mo naman ay gumaling ka, huwag ka nang laging dinaramdam mo yung sakit mo. Pinakiramdaman mo yung nararamdaman mo. Humiling ka nga, inangkin mo Kaya, wag mo na siyang pakikiramdaman. Wag mo na siyang iisipin. Kundi panaligan mo na ito'y tatanggalin. Ito ay pagagalingin. Tama po ba? Kapag hiniling mo, kumusta po ba kayo dyan? Sabi ng tao, okay ka ba dyan? Kapag hiniling mo, kinatakutan mo pa, natatakot ka pa, hindi totoong Diyos ang dinulugan mo, sapagkat di ka pala nagtitiwala sa Kanya. Kaya kapag dumulog ka, humiling ka, alisin mo na yung dating takot mo, yung pag-aalala mo, yung pag-aalinlangan mo, sapagkat alam mo, makapangyarihan siya, may magagawa siya, at makakamtan mo yun. Buhay ba ang Ama? Kung ang pagtitiwalaan mo lamang yung sinasabi ng kapwa mo na, halimbawa, sinabi sa'yo, huwag ka nang mag-alala, bibigyan kitang pera mamaya. Kapag binago ng Ama yung isip noon, sigurado, mapapako yung pangako niya. Subalit, kapag yung sinabi niya, tinanggap mo na, dinulog mo pa sa Ama at pinanaligan mo, sigurado hawakan yung isip noon, bibigay niya sa'yo. Isang halimbawa lang po ito. Totoong totoo. At kung nagaganap na sa inyo, sabihin ninyo, buhay pala ang Diyos nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, halimbawa, mangangalakal ka, may katransaksyon ka, sinabi sa'yo, sige, deal na tayo. Bukas bayaran na. At tiwala na, namayagpag na. Tiwala ng tiwala, namayagpag na. Kinuwenta niya na yung interest niya. Kinuwenta niya na yung lahat. Galing, nakapag-deal ako. Tao yung nangusap. Hindi mo naalala yung Diyos mong pinasalamatan at sinabi mo, Panginoon, salamat po. Pinanghahawakan ko na po yun. Ibigay mo po sa kanyang damdamin at pag-iisip na huwag magbago at inaangkin ko na po. Sigurado. Hindi mo pa hawak, kinuwenta mo na. Nako, bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganon. Kagaling, ako kay kumita na. Wala pa nga sa kamay mo. Mahal, isang pamamaraan ng pananampalataya upang ang isip at damdamin ng tao manahan sa mabuti at pagpapalay patuloy na ibigay ng Ama. Magdalanginan kayo, magpalakasan kayo, huwag yung nagsasakripisyo lamang si Juan, si Pedro. Lahat ay nakalahad lamang, naghihintay ng biyaya at pagpapala. Mga tao, magnilay kayo. Sa isang bukirin, mayroong mga ngasiwa, pinagkakatiwalaan ng may-ari. Subalit, yung mga pinangangasiwang yaan, may nagpipresenta, may nag-aalok na, tutulong ako, tutulungan kita. Pero hindi na sinasabing, pag umani, bigyan mo ako ha. Yung mabuting tinulungan at may takot sa Ama,
kahit di niya sabihin, pag umanit na bigyan siya, bibigyan niya rin siya. Tama ba ga? Ito'y halimbawa lamang, mga mahal. Anong ibig kong ituran? Kung sa iyong pananampalataya at pananalig marunong kang umibig, magmahal, magparaya, magbigay, hindi kaya kung anong ginagawa mo, pakinabangan mo rin ito. Hindi man ngayon, hindi man bukas, may takdang pakinabang tulad ng bungang hinihintay kung paano nagsisibol sa isang puno at mahihinog. Buhay ba nga ma? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mga talinghagang ginamit sa inyo, kung pagninilayan at bubulayin nyo, paano nga ba magaganap sa ibabaw ng mundo kung di ang magpapatupad ay dakilang Ama, na sa mga anak ay tuwirang nagmamahal at ganap ang pag-ibig na walang pagkaparang. Kaya't kung lahat lamang ay ganap magtitibay, sama maniniwala at ganap tatanggap, di kaya ang lahat ay mga galak. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba? Pamigay na, mga mahal na kapatid. Yan, kabusugan. Yung may asawa, siguradong kulang. Putol, yung magkapatid, putol. Ano? Yung may anak, putol. Yung walang asawa, walang anak. May kapwa ka. Kung nakita mong wala siya, ano dapat gawin? Putol. Putol-putol. Hindi dubol-dubol. Ano? O, sige po. Putol-putol ang pagmamahal. Hanggang mabuo yan. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain na tuwiran. Tayo na. Kumain na. Ayan o. Teka muna. Ano ba ito? Baboy? May sungay? Ihambing nyo sa sentido nyo, mag-asawa. Oh, magputol kayo at mag-isa kayo ng damdamin at pag-iisip. Magmahalang kayo totoo. Tapat. Tabingi. Pitpit. Pero yung puso nyo, huwag tumabingi. At huwag mapitpit. Patuloy na mabuhay at sumibol ang pagmamahal. O, sige po, akin na ito. Kanino kaya yung bowling ba tawag dyan? Donut? Donut. Yan. At donut. Parang gulong. Ganyan lang ang buhay. Gumugulong sa daan ang gulong. Habang may buhay, umasang may pagbabagong buhay. O, sige na po. Kaya si Arlene, habang nagtatype, Arlene, mag-concentrate ka. Huwag mo isipin ang boyfriend mo. Kapag nakikita kong iba ang kanyang damdamin, panay kang nagkakamali ng letra. Wala ka sa focus. I-focus mo, i-focus mo. Opo. Buhay ba ka, ma? Nagba-blast ka ba? Hindi daw siya nagba-blast. Namumula lang. Sige po. O, tulungan nyo para madali. Mga mahal na kapatid, ang kinimpunin nyong yan ay gamot. Ano po?
Lahat ng inaangkin ninyo na mabuting pagtanggap, magaganap po sa inyong pananampalataya. Kaya, tubig lamang ng laman-laman ng inyong mga tiyan, panaligan niyong kagalingan, dulot ay kasiyahan. Buhay bang Ama? Tinapay na ginawa ng kamay, na nagbibigay kabusugan, namnamin niyong tuwiran, dulot ay kagalakan, sa buhay niyong nakamtan, Ama'y huwag kalimutan, may gagawin siyang tuwiran, na sa inyo'y iaalay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong sa inyo ay iniaalay. Ang dapat na sa inyo itupdit gawin, pag nilayang tuwiran. Mahal na mahal ko kayo, magnilay at kayo'y magbulay, upang inyong maramdaman. Buhay sa inyo ang pagbibigay, mga minamahal ko. Walang dilit iba, magagawa ang tao, kundi manampalataya. Bawat araw, bawat gabi, maghapon o magdamag ito, ang Ama ay pakinggan nyo. Tuturuan kayo ng marapa, ng dapa, ng sapa. Sa inyong buhay at tao, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Yan ang tuwirang totoo. Wika ng Ama sa inyo. Nekkarameneyahanam. 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 Ay, kasarap purihin ang Diyos. Ano po? Oh, para pong ay, naku, di bali na pong bungi kaysa naman nasasok. Maligo ka. Eh, naliligo naman po ako. Oo nga, nang paliligo sa'yo. Kumusta, anak? Eh, pag yumaman ka, anak, pag nagkapera ka, magpa-plastic surgery ka, wala lahat. Ano? Punta ka kay Vicky Bell. Ano? Di bali, maganda ka pa rin. Pauunat mo lang yan kay Vicky Bello. Tsaka pag siya po kutsing nagtuturo noon. Kahit naman di ko ituro, pag gusto niyo, gagawin niyo, di ba ga? Di po. Huwag mo'y kahiyayan, anak. Ang mahalaga, nabuhay ka. Diba sabi ng doktor mo? Damay-damay, tulong-tulong. Ano po? Kumusta? Nakakatulog. Ang mahalaga, patag ang isip mo sa gabi, no? Tulog. Pag umaga, gising. Makinig. Pag gising, makinig. Pagtapos nakinig, namnamin. Pagkatapos namnamin, wag nang mag-isip. Buhay ba nga, Ma? Tama po ba? O, di ba? Maliit. Salamat sa Ama. O, ikaw. Eto, sa unang buhay nito, maghapon sa palengke, nakaupo sa palengke, walang ginawa kundi maghintay ng pera. Ano? Ngayon, anong hinihintay mo?
Gumaling naman. Talagang ang tao wala nang ginawa kundi maghintay. Maghintay sa pera, maghintay sa hindi nyo baga alam, ang ama rin patuloy na naghihintay. Kaya lang ang hindi niya hinihintay ay pera, kagalingan, kagalakan, kasiyahan, kapayapaan, sa Kanya na lahat yun. Kaya kung kayong mga patuloy na magtitiwala sa Kanya, ibibigay niya yan. Kayong mga naghihintay ng maging masaya, maging maligaya, gumaling, magkapera, sa Kanya kayo lumapit. Sa Kanya kayo mangunyapit. Sa Kanya kayo magpakatotoo. Maluwat na siyang naghihintay. Katulad din ninyo, naghihintay kayo na gumaling. Naghihintay din siyang magpakatotoo kayo. Naghihintay kayong magkapera. Naghihintay din siyang magtiwala ka sa Kanya. Naghihintay siyang aliwin ka. Naghihintay ka namang lumigaya. Hanapin mo siya. Sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, buhay nga po ba ang Diyos? Lagi niyong tatandaan, noon naging bata kayo, ngayon matanda na kayo. Silang bata, maaring tumanda, pero hindi matutulad sa inyong mga... nung patotoo patay na nga kayo noon, pag tumanda sila. Ano po? Pero totoo yan. Asa 80 ka ba ngayon? 90? 75? 100? Ang mga sisila ngayon, tinabuti ng tulad ng inabot ninyo. Ano po? Kaya, 30 na yung anak mo, yung papakawalang mag-asawa. Baka pagkasawa niya, namatay siya, kasalanan mo. Tinakita yung anak niya. Hindi ko naman sinabing pag-asawahin mo na, 15 pa lang. Ano? Pero alam niyo po ba, ang sarap. Kung pwede nga lang, kung pwede lang hihilingin, Panginoon, Ikaw na ang manahan sa amin. Ikaw na ang maghari sa amin. Ikaw na ang manguna sa amin. Anumang edad kaming abutan, Ikaw ang maghari manguna sa amin. Kung gusto mong kami mag-asawa, bigyan mo kami ng mabubuti. Paano ka makakahanap ng mabuti kung walang mabuti? Kaya dapat magpakabuti ang bawat isa. Dahil ikaw na humihingi ng mabuti, gusto rin ang humihingi sa'yo mabuti. Kung lahat ay mabuti, lahat ay mabuti. Bulol na tuloy kayo. Buhay ba ang Ama? Ang mahal. Di dapat. Tama baga. Ano ba yung baga? Sabi na nga po kunching na yan, baga. Baga ba yun? Salita yun. Hindi baga. Baga. Hindi baga. Buhay ba ang Ama? Ang mahal. Kulang pa ba? May kulang po ba? Nakontento po ba? Nasyahan po ba? May galak ka nang uuwi. May baon ka ba? Nadagdagan yan. Kanina ba'y wala kang dala? Ngayon may uuwi ka. Kanina ba'y galit na galit ka? Ngayon anong pandama mo? Kung galit ka pa rin, nako, hindi nakawala sa iyo yung kasama mo. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Kaya, tandaan po ninyo, salamat, salamat, purihin ang Ama. Kakatuwa, nakakagalak. Kanina bilang tao si Apo Kunching, tinanong yung Caps, ano mo ba yung hawak mo na yan, yung inaakay mo? Wala po. Yan ang patotoo. Kapag nasa pagkatao, hindi alam, subalit na tuwa. Magpasalamat kayo sa mga Caps, may taga-akay sa inyo. Pagkatapos kayong inakay
Sasabihin na, mabuti po, may mga caps. May taga-akay sa inyo. Aakayin kayo, mga mahirap maglakad. Hindi nakakalakad, aakayin kayong patungo rito. Katapos ay nasa lubong. Nung katapos ng gumaling, ay, kumusta na po kayo? Sabi nung caps na nag-akay. Sino ka ba, Eka? Pero mapalad pa rin po kayo. Kahit di kayo magpasalamat, kahit hindi kayo magmahal, may nagpapasalamat sa mga naglilingkod at may nagmamahal. Kaya hindi naintindihan ang di nyo pagmamahal at pagtanggap. Ang naintindihan at nadarama ang pagtanggap ng tumanggap at nagmahal ng nagmamahal na totoo. Buhay ba nga, Ama? Kaya gusto nyo bang mangyari na kayo'y matuwa dahil hindi kayo nawawala ng nagmamahal? Abay, damhin nyo na po ngayon. Huminga nga kayo ng malalim. Naramdaman mo ba'y nagmamahal sa'yo? Nasaan siya? Nasaan? Nandoon. Hindi siya ba? Nasaan yung nagmamahal sa inyo? Pag hindi nyo po dito naramdaman at tinuro nyo siya doon, hindi nyo po talaga makikilala. Eh, wala naman siya. Oh. Nasaan ka siya? Nasaan ka siya? Kaya, pag sinabi sa inyo, nasaan siya? Nandirito sa puso. Nadarama sa puso. Nakilala ng puso. Binuhay ang pag-ibig sa puso. Mga mahal, kung patay na kayo, di kayo makakadama. Kung patay na kayo, di na kayo makakahinga. Kaya ngayong pangbuhay na kayo, at buhay pa kayo, damhinan ninyo, may nagmamahal sa inyo. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib ng pangunawa ang may pagnanasang makaunawa. Maramdaman ang tuwirang pagmamahal ng nagnanasang mahalin at magmahal din siya. Pagpapalay laganap sa lupa, walang katigangan, hindi napaparam, hindi magkukulang. Hanapin nyo ang magbibigay ng lahat ng inyong kakulangan. Hanapin nyo ang magpapalakas ng inyong kahinaan. Hanapin nyo ang magbibigay liwanag sa inyong kadiliman. Hanapin nyo ang magbibigay ng katapatan sa inyong pag-aalinlangan. Hanapin nyo ang mag-aaliw sa inyong kalumbayan. Hanapin nyo ang lahat ng kabutihang taglay sa Kanya lamang kukunin at magiging kakamtin. Walang dilitiba. Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos, Espiritu, pagpalain kayo. Tayo na po, mga mahal ko. May sakit pa ba kayo? Uwi.